Dahan-dahang itinulak ni Josh ang wheelchair ng kanyang ina palabas ng kanilang apartment at papunta sa hagdanan ng gusali. "Sandali lang po ma, kukunin ko lang yung jacket ko," sabi niya habang nagmamadali. Ngumiti si Helen at bahagyang tumango. "Huwag kang magmadali anak, ang ganda ng panahon, presko ang hangin at kakasimula pa lang ng gabi. May oras pa tayo para maglakad." May gusto pa sana siyang idagdag pero biglang bumukas ang pinto ng katabing unit. Lumabas si Aling Sara, ang kapitbahay na kilala ng lahat bilang pinakamarites sa buong building. Walang nakakalusot sa mapanuring mata nito. Lahat ng nangyayari sa gusali ay alam niya. At kahit ayaw man ng mga kapitbahay, wala na silang magawa kundi tanggapin yon. Alam din ni Helen na halos imposible nang makaiwas kay Aling Sara. Kaya inihanda na lang niya ang sarili sa mga tanong nito. "Aba, Helen!" Bungad agad ni Aling Sara. "Saan ang lakad? Magpapahangin lang ba o pupunta na sa ospital?" Bahagyang napakunot ang noo ni Helen. "Ospital? Sa ganitong oras? Hindi naman po. Kakauwi lang ni Josh galing trabaho. Nag-aya lang siyang maglakad." Napangiti si Aling Sara, sabay iling. "Nako, swerte mo talaga sa anak mo. Sana lahat ng nanay ay may anak na ganyan." Napabuntong hininga siya. "Hindi ka niya pinababayaan. Inaalagaan ka. May maayos pang trabaho. Yung anak ko, wala. Puro barkada lang ang alam." Napailing siya habang tuloy-tuloy sa pagsasalita. "Ilang beses ko na siyang pinagsabihan. Ginawa pa kitang halimbawa. Pero wala rin. Hindi nakikinig." Bahagyang nanlumo ang kanyang mukha. "Kung may mangyari sa akin, sigurado ako hindi man lang yun kikilos. Mukhang sa home for the aged na ako pupulutin pagtanda ko." "Aling Sara," mahinahong sabi ni Helen. Sinusubukang pakalmahin siya. "Huwag naman hong ganon, magiging maayos din ang lahat." Napailing si Sara, saka napangiti ng pilit. Pasensya na. Ha? Naparami na naman ang reklamo ko." Bigla siyang naliwanagan, parang may naisip. Oo nga pala. Kailan ba mag-aasawa yung si Joshua?" Napatingin siya sa wheelchair ni Helen. "Wag mo naman siyang itali sa'yo habang buhay. Abay, mabait ang anak mo. Sayang naman kung hindi siya magkakapamilya. Hindi yan maganda, Helen. Kailangan na niyang mag-asawa. Abay, magkaroon ng sariling pamilya at sariling mga anak." Sa mga sandaling yon, lumabas si Josh, dala ang isang makapal na kumot. Narinig niya ang huling sinabi ng kapitbahay at bahagya siyang napasimangot. Aling Sara, magandang gabi po." Kalmado pero may diin sa boses niya. "Hayaan niyo na po kaming magdesisyon kung paano namin gustong mamuhay." Lumuhod siya sa harap ng kanyang ina at maingat na ibinalot ang kumot sa mga paa nito. Pagkatapos, ngumiti siya. "Tara na ma, handa na ba kayo?" Napatawa si Helen. "Oo naman anak, tara na." Hindi na niya pinansin si Aling Sara. Samantala, si Sara naman ay napanguso. Halatang hindi natuwa. Saka bumalik sa sarili niyang unit habang may binubulong-bulong. Tahimik na nagmasid si Helen sa mga puno sa gilid ng daan. Ang mga dahon ay unti-unti nang kumukupas ang kulay. Sumasabay sa paglamlam ng liwanag ng gabi. Maya-maya, tumingin siya sa anak. "Josh," mahina niyang sabi. "Tama rin ang kapitbahay natin." Bahagyang natigilan ang binata. "Dahil sa akin, wala kang sariling buhay, hindi ka lumalabas, wala kang nakikilalang babae." Napabuntong hininga siya. "Panahon na siguro para mag-asawa ka." Ngumiti si Josh, marahan at puno ng pag-unawa. "Ma, baka hindi pa lang talaga ito ang tamang panahon." Saglit siyang tumingin sa malayo bago muling nagsalita.
Ayoko pong magpakasal dahil ang kailangan. Gusto ko magmahal at mahalin ng totoo. Yung hindi lang basta masaya, kundi kahit sa hirap, magkasama pa rin. Hindi sumagot si Helen. Napabuntong hininga na lang siya. Noon pa man, yun din ang pinangarap niya, na makatagpo ng lalaking magmamahal sa kanya ng buo. At nang makilala niya noon si Haris, isang gwapo, masayahin at magaling manuyo, akala niya natagpuan na niya ang lalaking yon. Si Haris ang tipo ng lalaking magaling makisama sa anumang uri ng tao. Mahilig magpatawa at ang tawa niya'y nakakahawa. Tipong kahit sinong makarinig ay mapapangiti na lang. Anak, bakit siya pa? Nag-aalalang tanong ng ina ni Helen nang ikwento nito ang nalalapit niyang kasal. Napailing ito habang nakatingin sa malayo. Parang lata yung lalaking yan. Maganda sa labas, pero walang laman sa loob. Ma, agad natutol ni Helen noon. Paano niyo naman nasabi yan? Hindi ganun si Haris. Bahagyang napataas ang boses niya, puno ng pagtatanggol. Mabait siya, masayahin at mahal na mahal niya ako. Magpapakasal kami at sigurado ako doon. Napakibit balikat ang kanyang ina. Sige, magpakasal ka. Sino bang pumipigil sa'yo? Saglit itong tumahimik, saka nagsalita muli at mas seryoso na ang tono. Basta, huwag kang magsisisi balang araw. Mahaba ang buhay anak at hindi madali. Ang matatamis na salita, bulaklak at tsokolate, panandalian lang yan. Napatingin siya kay Helen. Kapag hindi totoo ang pagmamahal, nawawala rin yan. Ma, bakit niyo naman nasasabi yan? Tanong ni Helen at bahagyang nasasaktan. Napabuntong hininga ang kanyang ina. Kasi matagal na akong nabubuhay anak. Marami na akong nakita sa mundong ito. Tinitingnan ko ang mga tao. Parang nasa ilalim sila ng microscope. Nakikita ko kung sino ang totoo at sino ang hindi. Sandaling tumigil, saka muling nagsalita ulit. Sana, mali ako. Pero yung Haris mo, hindi maaasahan. Ngunit si Helen, tinabig lang ang mga salita ng kanyang ina. Para sa kanya, sapat na ang nararamdaman niyang pagmamahal. At hindi nagtagal, ikinasal na nga sila ni Haris. Sa mga unang taon ng kanilang pagsasama, para kay Helen, yun na ang pinakamasayang bahagi ng kanyang buhay. Pakiramdam niya, natupad na ang lahat ng kanyang pangarap. Pero habang tumatagal, unti-unti niyang napansin, hindi pala ganon kaperpekto si Haris. Lalo na sa madalas nitong pakikipagkita sa mga kaibigan. Kung may okasyon man o wala, laging may inuman, laging may lakad, at isang gabi, hindi na napigilan ni Helen. Haris, hindi ba pwedeng bawasan mo naman yung gala mo? Mahinahon, ngunit may halong lungkot sa boses niya. Napangisi si Haris, parang walang pakialam. Para kang matanda magsalita, Helen. Mag-relax ka naman. Bata pa tayo. Dapat ine-enjoy natin ang buhay. Huminga siya ng malalim, saka nagpatuloy. Bukas, birthday ni Ben. Pupunta kami sa resort niya sa Tagaytay. Lahat ng tropa nandun. Inaasahan din nila tayo dun. Dahan-dahang hinaplos ni Helen ang kanyang tiyan. Malaki na ito. Halos manganganak na siya. Saan ako pupunta, Haris? Mahinahon niyang tanong. 2 linggo na lang, manganganak na ako. Natatakot ako at ayokong may mangyari. Napakunot ang noo ni Haris. Hay, lagi ka na lang nag-aalala. Puro ka na lang negative. Napabuntong hininga siya. Sige na nga, hindi na ako sasama. Masaya ka na. Umiling si Helen. Hindi ako masaya. Lumapit siya sa asawa. Gusto ko lang na nandito ka sa tabi ko. Tayong dalawa to, unang anak natin to, Haris. Saglit na natahimik si Haris. Kitang-kita sa mukha niya ang pagkainis. Sabi na nga ba ng tatay ko,
Huwag muna ako magmadali sa kasal. Bulong niya, pero narinig pa rin ni Helen. Dapat nag-enjoy muna ako. Pero eto, parang nakatali na lang ako sa'yo. Napatingin si Helen sa kanya. Masakit ang narinig niya. Pero nang makita niyang parang batang nagtatampo ang asawa, hindi niya napigilang ngumiti ng bahagya. Para ka talagang bata, sabi niya. Huminga siya ng malalim. Sige na, pumunta ka na. Batiin mo na lang si Ben para sa akin. Tapos, umuwi ka agad ha. Hihintayin kita. Sinubukan pa siyang pigilan ni Harris. Pero sa huli, umalis din ito. At hindi na bumalik ng buong weekend. Hindi niya alam habang nagsasaya siya sa inuman. Ang asawa niya ay bigla nang inatake ng labor. Isinugod si Helen sa ospital. Katabi niya ang kanyang ina. Tahimik lang ito. Hindi man lang binanggit ang pangalan ng walang kwentang manugang. Pero si Helen, unti-unti nang nakikita ang katotohanan. Ma, darating siya. Makikita mo. Pilit niyang sabi kahit hirap na siya. Hindi lang niya alam na manganganak na ako. Napaaga kasi. Tiningnan siya ng kanyang ina. Pero hindi na nagsalita. Ma, okay naman kami ni Harris. Masaya kami. Dagdag pa ni Helen at parang kinukumbinsi ang sarili. Lumipas ang ilang araw. Nanganak si Helen. Isang malusog na sanggol na lalaki. Pinangalanan nila itong Joshua. Dumating si Harris. Hindi noong araw ng panganganak, kundi noong araw na lalabas na sila ng ospital. Napansin agad ni Helen ang maitim na eye bags ng asawa. Halatang puyat o galing sa sunod-sunod na inuman. Sorry mahal, sabi ni Harris habang kinakamot ang ulo. Nabalitaan ko na naging tatay na ako. Syempre, hindi na kami tumigil sa selebrasyon. Napangiti siya. Alam mo naman, minsan lang ito mangyari. Gusto sanang magalit ni Helen. Sumigaw, maglabas ng sama ng loob. Pero hindi niya ginawa. Nang makita niya ang saya sa mukha ni Harris habang karga ang kanilang anak, parang natunaw ang lahat ng galit niya. Pinatawad niya ito dahil mahal niya. Totoo yon. Buong buo. At hindi pa niya alam na hindi yon ang huling beses na kailangan niyang magpatawad. Tahimik na lang na umiling ang kanyang ina. Hindi mo ako mapapaniwala, sabi nito. Nakikita ko kung anong klaseng asawa ang nakuha mo. Tandaan mo, hindi pa yan ang huling sakit na mararanasan mo sa kanya. Sandaling tumingin ito sa sanggol. Ngumiti ng bahagya. Pero ang anak mo, magiging mabuti yan. Ingatan mo siya. Napakabuting bata niyan. 17 taong gulang na si Joshua. Nang tuluyang magkatotoo ang babala ng ina ni Helen. Ngunit hindi na ito nasaksihan ng matanda. Matagal na itong pumanaw bago pa mangyari ang trahedyang yumanig sa buhay ng kanyang anak. Hindi na niya nalaman kung gaano kasakit ang sinapit ni Helen. Pero si Helen, hindi niya kailanman nakalimutan ang araw na yon. Isang araw na tila ordinaryo lang sa simula, pero naging pinakamadilim na yugto ng kanyang buhay. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng alok. Love, tara, punta tayo sa probinsya. Yaya ni Harris. Sa bahay ng kaibigan ko sa Tagaytay. Magbabakasyon lang tayo ng weekend. Mag-iihaw, magpapahinga. Relax lang. Mahinang umiling si Helen. Harris, dito na lang tayo sa bahay. Hindi magandang pakiramdam ko. Ayoko munang lumabas. Napabuntong hininga si Harris. Halatang naiinis. Ay, ayan ka na naman, Helen. Hindi ka ba napapagod kakareklamo? Tumaas ang boses niya. Ano ba ako? Hindi ba ako nagpapahinga? O baka iniisip mo na rin na lasenggero ako gaya ng sabi ng nanay mo? Napatingin si Helen sa kanya. Hindi siya nagsalita. May maayos akong trabaho. Kumikita ako ng sapat at sinusuportahan ko kayo. Ano pa bang kulang? Dagdag pa ni Harris.
Umiling si Helen. Wala naman. Bakit hindi ako pwedeng makipagkita sa mga kaibigan ko paminsan-minsan? Giit pa ni Harris. 2 beses lang sa isang buwan. Gusto ko lang mag-relax. Mas lalo pang lumakas ang boses nito. Ayaw makipagtalo ni Helen. Ayaw niyang lumala ang sitwasyon. Sa isip niya, baka nga sobra lang siyang nag-aalala. Baka napapadalas na ang pagiging mahigpit niya. Sige na, mahina niyang sabi. Tara, sasama ako. Napatingin siya kay Harris. Pero please, huwag ka sanang uminom ng sobra. Bukas, uuwi si Joshua galing sa competition. Kailangan natin siyang sunduin sa terminal. Relax, Helen! Sagot ni Harris at bahagyang naiirita. Sabi ko naman, uuwi tayo at hindi ako iinom. Saglit siyang tumawa. Siguro, kaunting alak lang. Pero nang makarating sila sa Tagaytay at makasama ni Harris ang kanyang mga kaibigan, nakalimutan niya ang lahat ng pangako niya. Isa-isang napalitan ng alak ang kanyang mga salita hanggang sa lumalim ang gabi at nang magpasya siyang umuwi, halata pa rin na lasing siya. Harris, sigurado ka ba? Nag-aalalang tanong ni Helen. Uminom ka buong hapon hanggang ngayon, hindi ka pa rin maayos. Dito na lang tayo matulog, bukas na lang tayo umuwi. Diretso na tayo sa terminal para kay Joshua. Umiling si Harris. Ayos lang ako, hindi na ako lasing. Ramdam ko to, kaya ko. Tara na, uuwi na tayo. Pilit niyang sabi. Sumang-ayon pa ang mga kaibigan ni Harris habang nagtatawanan. Parang walang pakialam sa panganib. Nagalit si Helen, nakipagtalo, tumanggi siyang sumakay. Pero nang sigawan siya ni Harris sa harap ng lahat, napatigil siya. Napaiyak at sa huli, sumakay na lang siya sa kotse. Habang binabagtas nila ang daan pauwi ng Maynila, sa simula, maayos pa ang takbo ng sasakyan. Pero habang papasok sila sa masikip na daloy ng trapiko, unti-unting nawawala sa kontrol si Harris. Nalito siya sa dami ng sasakyan. Nalagpasan ang dapat na likuan. Sa kanyang pagmamadali, bigla siyang nagmaniobra. Naputol niya ang daan ng ibang sasakyan. At sa gulat, napagpalit niya ang silinyador at preno. At sa isang iglap, bumangga ang kotse sa isang matibay na poste. Isang malakas na pagsabog ng bakal at salamin ang umalingaw-ngaw sa paligid. Sa kanan ng sasakyan, doon nakaupo si Helen. Doon tumama ang pinakamalakas na impact. Napatulala si Harris. Hindi makapaniwala sa nangyari. Dahan-dahan siyang bumaba ng sasakyan at sinimulang tingnan ang pinsala nito. Parang nakalimutan niya na may asawa siyang nasa loob. Si Helen, walang malay. Durog ang bahagi ng sasakyan kung saan nakapwesto ang kanyang mga paa. Naipit siya sa nagkabuhol-buhol na bakal. Masakit, hindi maipaliwanag na sakit. Ang bumalot sa kanyang buong katawan bago siya nawala ng malay. May mga nakasaksi at agad silang tumawag ng ambulansya. Pero rush hour, mabagal ang pagdating ng tulong. Bawat segundo ay napakahalaga. At bawat segundo parang kumakain sa oras na natitira sa kanya. Pagdating ng rescue team, pinutol nila ang bakal para mailabas si Helen. Agad siyang isinugod sa ospital. Lumalaban sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ginawa ng mga doktor ang lahat. Lahat ng kaya nilang gawin, ginawa nila. At sa huli, naligtas nila ang buhay ni Helen. Pero may kapalit yun. Hindi na nila nailigtas ang kanyang mga paa. Habang buhay, hindi na siya muling makakalakad. Si Harris tuluyang gumuho, sinisi ang sarili. Paulit-ulit siyang humingi ng tawad sa asawa. Sorry Helen, patawarin mo ko, kasalanan ko to. Pero may mga pagkakamali sa buhay na kahit ilang beses mong pagbayaran ay hindi na kailanman mababawi. Nangako si Harris. Nangako siyang hihinto na sa pag-inom.
Nangako siyang hindi na iiwan si Helen. Nangako siyang babawi. Pero ang mga pangako, hindi lahat ay tinutupad. Lumipas ang 1 taon at 1 araw, tahimik niyang inimpake ang kanyang mga gamit. Walang paalam, walang paliwanag, hanggang sa tuluyan na siyang humarap kay Helen. "Hindi ko na kayang ganitong buhay," malamig niyang sabi. Parang gumuho ang mundo ni Helen. "Totoo ba yan, Haris?" Nanginginig ang boses niya. "Hindi mo ba kayang intindihin?" Napatingin si Haris sa kanya, pero umiwas din agad. "Ano pa ba ang gusto mong marinig, Helen?" Sagot niya. "Araw-araw, parang dinudurog ako ng konsensya ko. Dahil sa akin kaya nangyari ang lahat ng to." Napahawak siya sa ulo at halatang pagod na pagod. "Hindi ko na alam kung paano ako kikilos sa harap mo. Pagod na ako." Tumigil siya sandali. Saka binitawan ang pinakamabigat na salita. "May iba na ako. Minahal ko siya at gusto ko nang makasama." Isang matalim na katahimikan ang bumalot sa buong bahay. Hanggang sa, "Ayoko na sa'yo!" sigaw ni Joshua. Galit na galit siyang sumugod sa kanyang ama. Suntok ng suntok. "Lumayas ka! Huwag ka nang babalik! Kaya namin mabuhay nang wala ka!" Napangiwi si Haris. Tinulak niya si Joshua palayo at walang kahit anong pagsisisi. Isinara niya ang pinto. Isang malakas na kalabog. Parang tuluyang pinutol ang lahat ng koneksyon niya sa pamilya. Mula noon, mag-isa na si Helen, kasama ang kanyang anak. Tuwing gabi, naririnig niya ang tahimik na pag-iyak ni Josh. Pero tuwing araw, hindi ito kailanman nagpakita ng kahinaan. Hindi kailanman nagreklamo. At pinabayaan ni Helen na unti-unting paghilumi ng panahon ang sugat sa puso ng kanyang anak. Lumipas ang mga taon, lumaki si Joshua. Naging isang responsableng lalaki. Hindi niya kailanman iniwan ang kanyang ina. Siya ang nag-alaga, siya ang nagtrabaho, siya ang gumagasto sa gamutan nito at tiniyak niyang walang pagkukulang sa Helen. Pagkatapos ng trabaho, diretso siyang umuuwi. Walang barkada, walang gala, walang ibang iniisip kundi ang kanyang ina. At yon ang mas lalong nagpapasakit sa puso ni Helen. Dahil alam niya, dahil sa kanya, hindi nagkaroon ng sariling buhay si Joshua. Isang gabi, hindi na niya napigilan. "Anak," mahina niyang tawag. "Hindi ba dahil sa akin kaya wala kang girlfriend?" Ngumiti si Josh, yung tipong ngiting nagpapakalma pero may lalim. "Ano ba yan, ma?" Natatawa niyang sagot. "Hindi po dahil sa inyo. Hindi ko pa lang talaga nakikita yung babaeng mamahalin ko." At doon, nagbago ang lahat. Isang araw sa butika, may kulang na pera si Josh para sa gamot ng kanyang ina. Napakamot siya sa ulo. Nahihiya. Pasensya na. Kulang pala," sabi niya. Ngumiti ang kahera. Isang simpleng babae. Maganda, may kabaitan sa mga mata. "Ako na muna ang bahala," sabi nito. "Bayaran mo na lang next time." Nagulat si Josh. "Salamat. Babayaran ko to, promise." Kinabukasan, bumalik siya. May dalang bulaklak. Ang pangalan ng babae, Faith. Hindi nagtagal, naging malapit sila sa isa't isa. Tinanggap ni Faith ang panliligaw ni Joshua. At hindi lang yon, kilala rin niya si Helen. Madalas siyang bumisita sa bahay nila. Masayang masaya si Helen. Kitang-kita niya na mahal nila ang isa't isa. At higit sa lahat, nagustuhan niya si Faith. Isang mabait na babae, hindi maarte, masipag at maalaga sa kapwa. "Anak?" tanong ni Helen habang naglalakad sila sa maliit na parke malapit sa kanilang bahay. "Seryoso na ba kayo ni Faith? Maganda siyang babae, pero hindi mo pa sinasabi sa akin ang plano mo." Ngumiti si Joshua habang inaayos ang kumot sa kandungan ng kanyang ina. Bukas ma. Pupunta ako sa kanila. Makikilala ko na yung pamilya niya." Napatingin si Helen. "May tatay ba siya?"
Umiling si Joshua. Wala na po. Matagal na siyang namatay. Yung nanay niya matagal ding nag-iisa. Pero ngayon may kinakasama na. Siyang tumayong ama ni Faith. Ganun ba? Mahinang sabi ni Helen. Mabuti naman kung mabait. Opo ma, sabi ni Faith, maalaga daw at mabuting tao. Ngumiti si Helen. Sigurado akong magugustuhan ka nila. Kinabukasan, pumunta si Joshua sa bahay ni Faith. May dala siyang bulaklak para kay Faith at isa pa para sa kanyang ina. Pagbukas ng pinto, ngumiti si Faith. Josh! Iniabot niya ang bulaklak. Pero sa isang iglap, nalaglag yon sa kanyang mga kamay. Mula sa loob ng bahay, may lalaking lumabas mula sa kusina. At nang magtama ang kanilang mga mata, parang tumigil ang oras. Si Hardis, ang ama ni Josh, nakatayo ngayon bilang ama-amahan ni Faith. Hindi makagalaw si Joshua, hindi makapagsalita, at si Faith hindi makaintindi. Napatigil siya sa kinatatayuan. Hindi niya alam na ang dalawang taong kaharap niya ay may iisang sugat na nag-uugnay sa kanila. Josh, anong nangyayari? Halika, pasok ka muna. Ipapakilala kita. Hindi na kailangan. Putol agad ni Josh. Nanlaki ang mga mata ni Faith. Hindi niya makilala ang lalaking kaharap niya. Punong-puno ng galit. Bakit hindi mo sinabi sa akin na yung lalaking yan ang stepfather mo? Sigaw ni Josh. Napaatras si Faith. Ano bang sinasabi mo? Nagguguluhan niyang sagot. Wala kang karapatang magsalita ng ganyan. Bastos ka. Tahimik na sumingit ang boses ni Hardis. May karapatan siya, Faith. Napatingin silang lahat sa kanya. Ako ang ama niya. Isang mabigat na katahimikan ang bumagsak sa paligid. Dahil sa akin, naghirap si Helen. Dahil sa akin ay naging baldado siya habang buhay. Iniwan ko siya kasi hindi ko kinaya. Napayuko si Hardis. Bumagsak ako bilang asawa at bilang ama. At gaya ng nakikita mo, hindi pa rin ako napapatawad ni Joshua. Parang gumuho ang mundo ni Faith at ng kanyang ina. Hindi sila makapaniwala. Samantala, nagngangalit si Josh. Hindi kita ama, sigaw niya. Wala kang kwenta, traidor ka. Ayoko nang may kinalaman pa sa'yo. Bigla siyang tumalikod at mabilis na naglakad papalayo. Josh! Sigaw ni Faith habang hinahabol siya. Naabutan niya ito at hinawakan ng kamay. Pero agad itong hinila ni Joshua palayo. Bumalik ka na sa tatay mo. Galit na sigaw niya. Kinamumuhian ko kayong lahat. Kayong lahat. Nanginig si Faith. Sa takot, napagtakpan niya ang mukha niya. Akala niya sasaktan siya ni Joshua. Sa isip ni Josh, pareho lang sila. Parehong traidor, parehong nanakit, at sa galit na bumabalot sa kanya, hindi na siya nag-isip pa. Isang malakas na kalabog ng pinto ang umalingaw-ngaw, at sa isang iglap, nawala si Josh. Napaupo si Faith sa maruming hagdan. Hindi na niya napigilan ang sarili. Napahagulgulo siya. Sa sandaling yon, pakiramdam niya, wala nang saysay ang lahat. Tahimik na lumapit si Hardis. Umupo sa tabi niya, yakap-yakap siya. Huwag ka nang umiyak, mahina niyang sabi. Ayusin natin to, magiging okay din ang lahat. Hindi mo naiintindihan, umiiyak na sabi ni Faith. May anak kami ni Joshua? Napatigil si Hardis. Hindi ko pa nasasabi sa kanya. Bala ko sana ngayong araw. Napayuko si Faith, humahagulgol. Ngayon ano nang gagawin ko? May kasalanan ba ako? Umiling si Hardis. Wala kang kasalanan at balang araw ay maiintindihan din ni Joshua ang lahat. Tumingin siya kay Faith. Pupuntahan ko siya at kakausapin ko. Gusto mo ba? Tumango si Faith. Pero walang nangyari. Hindi pinakinggan ni Joshua ang kanyang ama. Hindi siya binigyan ng pagkakataong magsalita. Pagdating ni Hardis sa bahay,
Narinig ni Helen ang galit na boses ng kanyang anak. Mabilis siyang lumapit at nang makita niya ang dating asawa, tinitigan niya ito ng malamig. "Umalis ka," mariin niyang sabi. "Wala kang karapatang bumalik dito." Gusto pang magsalita ni Harris, magpaliwanag. Pero hindi na siya pinayagan ni Joshua. Isinara niya ang pinto sa mukha ng kanyang ama ng tuluyan. Lumipas ang mga taon at unti-unting nasaksihan ni Helen ang pagbagsak ng kanyang anak. Matapos ang hiwalayan nila ni Faith, nagbago si Joshua. Naging malamig, naging magulo, natuto siyang uminom at mas pinili niyang kalimutan ng sakit sa pamamagitan ng alak. Hindi na siya nakikinig at kahit umiiyak na si Helen, kahit nagmamakaawa ito, wala na. Doon, lubos na naintindihan ni Helen kung ano ang ibig sabihin ng tunay na kalungkutan. At ang anak niyang mahal na mahal niya, unti-unting nalunod sa sarili niyang sakit. At wala siyang magawa kundi panoorin yon. Isang gabi, umuwi si Josh na lasing na naman. Hindi na kinaya ni Helen. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inilalagay ang mga gamot sa kanyang palad. "Anong ginagawa mo, ma?" tanong ni Josh, lutang ang tingin. "Pagod na ako, anak," umiiyak na sabi ni Helen. "Ayoko nang mabuhay. Ayoko nang makita kang unti-unting nawawala. Hindi ko kayang panoorin ito. Tingnan mo ang sarili mo. Ano na ang nangyari sa'yo? Para saan to? Kanino mo pinapatunayan? Sinisira mo ang buhay mo habang nakikita ko. Ayoko na. Ayoko nang mabuhay ng ganito." Sigaw niya at halos mawalan ng ulirat. Agad na lumapit si Joshua. Pinigilan siya. Matigilan mo yan!" Sigaw niya. "Magbabago na ako. Pangako, aayusin ko ang sarili ko. Maghahanap ulit ako ng trabaho. Mag-aasawa ko at hindi ka magsisisi na ako ang anak mo." Yakap-yakap niya ang kanyang ina habang nanginginig ang kanyang boses. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang takot. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa taong nagmahal sa kanya ng walang kapalit. Tinupad ni Josh ang kanyang pangako. Unti-unti niyang inayos ang sarili niya. Iniwan niya ang bisyo, naghanap ng direksyon, at naging isang bumbero. Isang trabahong puno ng panganib, pero puno rin ng sakripisyo at kabayanihan. Ngunit kahit maayos na ang kanyang buhay, hindi pa rin siya nag-aasawa. Hanggang sa isang araw, may nakilala siyang babae sa fire station. Si Marcelina, isang dispatcher. Maganda, matalino, at sa simula, akala niya siya na ang babaeng matagal niyang hinihintay. Dinala niya si Marcelina sa kanilang bahay. Ipinakilala sa kanyang ina at nagpa siya silang magsama. Pero 3 buwan pa lang ang lumipas, nagkawatak-watak na ang lahat. Hindi kinaya ni Marcelina ang buhay nila. Hindi niya matanggap ang hirap, ang responsibilidad, at higit sa lahat, ang presensya ni Helen. "Pagod na ako!" sigaw ni Marcelina isang gabi. "Hindi ako pwedeng ganito habang buhay. Puro ka nanay. Puro siyang iniintindi mo." Hindi na nakatiis si Josh. "Hindi ko kayang iwan ng nanay ko," mariin niyang sagot. "Kung hindi mo kayang tanggapin yun, mas mabuti pang umalis ka na." Nagngangalit sa galit si Marcelina. "Sige, aalis ako. Talagang aalis ako. Pero tandaan mo, magsisisi ka. Babalik ka sa akin pero hindi na kita tatanggapin." Tinitigan siya ni Joshua. Tahimik, pagod. "Bahala ka," mahina niyang sabi. "Hindi na mahalaga." Umalis si Marcelina at muling naiwan si Joshua kasama ang kanyang ina. Lumipas ang panahon hanggang sa isang araw, may sunog sa isang bahay sa gilid ng lungsod. Dumating si Joshua kasama ang kanyang team. Makapal ang usok, malakas ang apoy, at sa gitna ng kaguluhan, may nakita siyang batang babae sa bintana. Sumisigaw,
Humihingi ng tulong. Hindi na siya nagdalawang isip. Sumugod siya papasok at agad niyang nasagip ang bata. Pero sa kanyang pagtataka, biglang kumawala ang bata sa kanyang bisig. "Nanay ko!" sigaw nito. "Nasa loob pa siya? Iligtas mo siya? Nasa sahig siya, hindi siya makagalaw." Ibinigay ni Josh ang bata sa kasamahan. At muli, sumugod siya sa loob ng nasusunog na bahay. Isa-isa niyang hinanap ang bawat kwarto. Pero wala. Makapalang usok, hindi na siya halos makakita. At anumang oras, maaaring gumuho ang bubong. Akala niya, nagkamali lang ang bata, na wala ng ibang tao sa loob. Pero sa huling sandali, may nakita siya. Isang babaeng nakahandusay sa sahig. Halos hindi na makahinga. Walang pag-aalinlangan, binuhat niya ito at dali-daling tumakbo palabas. Sa likod niya, unti-unti nang bumibigay ang bubong. Sa isang huling lakas, tumalon siya palabas at bumagsak sa bisig ng kanyang mga kasamahan, kasama ang babaeng iniligtas niya. "Joshua, pare, buti na lang. Akala namin hindi ka na makakalabas." Sigaw ng isa sa kanila. Dinala ang babae sa mga doktor. Samantala, sa gilid, umiiyak ang bata. "Nanay! Nanay!" Lumapit si Joshua para pakalmahin ito. Pero nang mapatingin siya sa mukha ng babae, parang tumigil ang mundo niya. Si Faith, ang babaeng minahal niya noon, ang babaeng iniwan niya sa galit. Ilang oras ang lumipas, nasa ospital si Joshua. Nakaupo siya sa tabi ni Faith, mahigpit ang hawak sa kamay nito. "Matagal nang patay ang tatay mo," mahinang sabi ni Faith. 2 taon lang siyang nabuhay matapos ang nangyari sa atin. Sumunod na rin ang nanay ko." Napaluha siya. "Kaya mag-isa na lang ako, kasamang anak ko." Napatingin si Joshua. "Nag-asawa ka?" tanong niya. Bahagyang napangiti si Faith, ngunit may lungkot. "Bakit mo naisip yan?" "May anak ka," sagot niya. Dahan-dahang umiling si Faith. "Anak natin siya." Parang gumuho ang mundo ni Joshua. "Ang pangalan niya ay Hope. Buntis ako nung iniwan mo ko." Hindi na napigilan ni Joshua ang sarili. Lumuhod siya sa tabi ng kama at doon humagulgol. Patawad, Faith. Ang dami kong pagkakamali. Ang dami kong nasayang na panahon." Makalipas ang ilang araw, nakauwi na si Faith, kasama ang maliit na si Hope. Dinala sila ni Joshua sa kanilang bahay. At nang makita ni Helen, hindi niya napigilan ang sarili. "Salamat sa Diyos," bulong niya. "Binalik mo ang saya sa bahay na ito." Muling napuno ng buhay ang kanilang tahanan. Kasama si Faith, kasama si Hope. At sa wakas, natagpuan ni Joshua ang pamilyang matagal na niyang hinahanap. Minsan sa buhay, may mga pagkakamaling hindi mo na mababawi. May mga salitang hindi mo na mabubura. At may mga taong nasasaktan dahil sa mga desisyon mo. Pero kung bibigyan ka ng pangalawang pagkakataon, huwag mo na itong sayangin. Dahil ang tunay na pagmamahal, hindi nawawala. Naghihintay lang sa tamang panahon. Lagi nating tatandaan, hindi sapat ang pagsisisi kung hindi mo babaguhin ang sarili mo. Ang pamilya, kahit masaktan mo, mananatiling naghihintay sa pagbabalik mo. At higit sa lahat, ang kwento na ito ay nagpapaalala sa atin. Ang tunay na pagmamahal, kayang magpatawad kahit ilang beses mo itong sinira. Pero atin din tandaan na hindi lahat ng kasalanan at pagkakamali ay nakakalimutan sa paglipas ng panahon. Dahil may mga pangyayari na kapag nasaktan ka na at nasira na ay hindi na maibabalik kahit ano pang sorry ang gawin mo. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.